Hello mga guys! So welcome po muli sa aking vlog at ngayon lang ulit nakapag-vlog si Choco Pam. Ang tagal-tagal ko nang hindi ginagawa yung ganitong pag-vlog. Actually, nakailang takes na ako dito sa aking paggawa ng video. So, ano ba yung nag-udyok sa akin ngayon para gumawa ng video? So by the way, bago ako magsimula, pasensya na guys at madilim ang ating paligid dahil gabi na po. Isipan ko lang na gumawa ng vlog dahil ngayon ay October 31 at nakadalaw na tayo sa ating mahal sa buhay sa puntod. So yun na nga, wala na nga tayong mga magulang at dinalaw natin makalawa. Dahil kung pupunta ako bukas o sa 2 ay malamang ay maraming tao at hindi kasi tayo comfortable na crowded yung paligid natin dahil ika nga parang nakakahilo yung commotion ng tao kapag so bali ang ginawa natin ay nag-early visit tayo sa ating ina at ama doon sa puntod. So yun na nga guys, habang tayo ay nasa puntod, ewan ko ba, ang tagal kong, or basta, nakatitig ako sa puntod ng aking mga magulang. Bigla kong naalala yung word na temporary. Siguro may pinapaalala si Lord sa akin regarding sa temporary. It's true enough na lahat tayo ay temporary. Yung mga bagay sa paligid natin ay temporary. Yung mga bagay na meron tayo ay temporary. Yung mga talents na meron tayo ay temporary. Yun siguro yung nagpaalala sa akin na nandun ako sa puntod. So, ika nga, yung mga kung ano meron ka ngayon ay dapat pagyamanin mo na at alam mo yun, yung dapat ay gamitin mo sa tama. So, marami magpasa sa isip ko nung ako'y nasa puntod ng aking mga magulang. Isa na rin na pumasok sa isip ko na you will walk alone on your journey. So, yun. So, though, yun nga, may mga na maswerte talaga na kasama nila ang kanilang mga pamilya up to now and they are lucky dahil or kung sino man sa inyo, di ba? You are lucky enough that you have your own family with you have someone to talk with, you have someone to hug, you have someone to be with, or alam mo yun, yung makakasama mo sila kung san parang travel, ganon. Yeah, it's true enough that you make the most of it habang nandyan yung mga mahal nyo sa buhay. Dahil kapag wala na sila, ay hindi nyo na ma-enjoy yung bonding moments with them. Dahil kapag wala na, mag-finish na. Hanggang dun na lang yun. So, isa rin yung pumapasok sa isip ko. And, yun nga, yung journey of life is you walk alone with this journey. Yes, it's painful, but this is the reality. You walk alone. Kaya nga, yun nga, masasabi ko na mahalaga rin yung prayer life every day because prayer makes you strong. Prayer gives you the direction in life. Prayer enlightens you. Yung spirituality mo ay nagmamature and the Lord will guide you along through. Nung nandito pa yung mga parents ko, alam mo yung parang ang pakiramdam ko ay parang ibon na malaya na lumilipad na akala mo ay walang katapusan ang ganitong senaryo, but nagkaroon ng tuldok, nagkaroon ng end, finish line na hanggang dito lang, all of a sudden nawala. It's really painful enough, but you have to embrace, you have to accept, and of course
di ba, mayroong mga moments na kasi nagkaroon ka ng attachment din sa tao, and nasanay ka na kasama mo siya. May time na sinasabi mo na, or yung kapag nawala yung taong yun, biglang nawala, namatay, may mga nasasabi na, bakit mo kinuha, Lord, ang aking mahal sa buhay? Bakit siya nawala? Bakit, ano nangyari? Ganon. Bakit biglang binawi? It is a reminder for us that life is temporary. Yung nanay ko ay sobrang love na love ko siya dahil best friend ko nga siya. Kasama ko siya, kakwentuhan ko siya, kasama ko siya manood ng teleserye sa telebisyon, tawanan, dalawa kami nagdidig, kasama din ang daddy ko, gano'n, nagdidig kami sa labas, kasama ko sila naglalakwatsya, gano'n. Pero nung nawala na yung parents ko, nagkaroon ng tuldok. Hindi ako nagalit kay Lord, bagkus inunawa ko kung bakit nangyari itong sitwasyon na ito. Pinapaalala sa akin ng Panginoon na kung saan ay temporary ang ating buhay. Walang permanent sa mundong ito. Lahat tayo ay lilisan dito. In that time, nung nagkasakit ang nanay ko ng cancer, dalawa ang may sakit sa amin na cancer. So, and of course, alam naman ninyo na I'm also in the church serving the Lord as a lector commentator. And during that time, I felt that it was a test of faith. During that time, I felt that I'm being pressed down. Masakit. Pero up to this point of time, masakit sa akin, guys. Masakit sa akin yung nakawala ng nanay ko. But I have to continue this life. And yeah, mas naging prayerful ako ngayon. Kasi alam ko yung hirap everyday, pagising mo ng umaga, kailangan mong bumangon, kailangan mong gawin ng mga ganitong bagay, or else mamamatay ka sa gutom. So, yun yung everyday wala na. Wala na yung mother ko. Siya mismo dati nagluluto ng pagkain, breakfast, lunch. So, yun. Yung nakasanayan dati, naputol na, at ikaw na yung gumagawa ng lahat ng yun. So, very painful enough. But, I know that I have to grow every day para nga sa ganun ay maging mature, maging strong. So, minomold tayo ni Lord sa sariling paraan, sa sarili nating paraan. Kumbaga, minomold tayo sa ating pagkatao, sa ating spirituality, para maging strong na tayong tao. I don't blame the Lord sa pagkawala ng aking mga magulang. Bagkus, lalo ko pang inunawa sa inner self ko na alam kong pinapatatag ako ni Lord kung bakit nangyayari itong mga bagay nito. Matagal din tayong nagluksa, umiyak, nagdamdam sa pagkawala. Though, yun nga, damdam. Hindi naman ako nagagat ng Lord sa pagkawala. But yung depression nandun. But yun nga, the thing that made me the thing that nagpaangat sa akin para maging strong ako ay inilift ko lahat kay Lord, lahat ng struggles ko, lahat ng fears ko, lahat ng sadness ko, lahat ng depression ko. Dahil nung time ng pagkawala ng nanay ko ay sobrang hirap. So, yun nga guys, kung kayo ay nagdadaan sa mga experiences ng ganyan, pagka nagdadaan kayo sa kung saan ay may kamag-anak kung mahal kayo sa buhay na may sakit, o biglang namatay. At times, we have to
kumbaga reflect on things why nangyayari, and to be silent, remain silent, to understand why things happen, and to pray. So maraming nangyari kay Choco Pang. Nag-aral din tayo sa TESDA ng 2 courses, and then nagkaroon ako ng growth with that, and ang saya-saya dahil nagkaroon din ng accomplishment with what I've learned, and I've met new friends, nagkaroon tayo ng new company, so new company bonding moments with new friends. So yun yung nangyari sa akin kung pagkawala ng ano ko, and naintindihan ko yung ano ni Lord na gusto ni Lord na mag-grow pa ako sa aking sarili, sapagkat hindi naman talaga ganito si Choco Pang dati. Dati ako ay mahiyaing tao, hindi ako sanay na kumakat sa camera, sanay tayong mag-isa sa sulok. Pero sa totoo lang, ang layo lang narating ng aking ang tawag nito yung growth. Dahil ito, gumagawa tayo ng YouTube channel natin. At yung mga videos, nag-e-edit. Pero ang saya-saya kasi nagkaroon ka ng achievement, nagkaroon ka ng bagong kaalaman, and then yun nga, new sets of friends here sa YouTube. Ang saya-saya dahil lumalawak yung ano mo, yung network mo. So yun guys, yun yung mga nangyari sa akin na kaya pala si Lord ganito kinuha niya yung mga parents ko, dahil gusto ni Lord na matuto akong tumayo, matuto akong gumawa, matuto akong makisalamuha, matuto akong mag-appreciate, matuto akong makita pa yung kagandahan ng sa paligid. Kasi kung puro negative ang ating titingnan sa ating sarili at paligid, ay talagang walang mangyayari, talagang babagsak. Yun yung yun yung mahalaga, yung to think or to see things around you with positivity and kagandahan. And hindi dapat tayong makinig sa mga negativity, dahil like me, sabi ko nga, as I grow old, madami ako natututunan, and hindi na katulad ng dati. Naging din tayo, parang dumating din yung point na napakasulit ni Choco Pang, irritable, pero nababago din pala lahat ng mga negativity na yun, at na-change mo sa positivity yung attitude, yung pananaw mo sa buhay. So yun yung aking learnings ngayon, and I thank the Lord for this, for molding me, making me a new person, and making me experience a lot of things that I have to walk with this journey of mine alone, and to trust in the Lord. Dahil talaga namang isang araw darating ang point na mag-isa tayong lalakbay sa ating journey. Lalo na kapag tayo ay nawala na sa mundong ibabaw, may kanya-kanya na tayong journey. Hindi na tayo kapit-kapit with our kamag-anak. Kumbaga, mag-isa lang tayo lalakbay ng ating journey natin, and as we die, yun nga, isa na lang tayo maglalakbay patungo kina Lord. So yun yung learnings, learning how to walk alone, and to venture this journey of ours, of mine, and to have this positivity outlook in order for you to succeed whatever obstacles in life that you encounter. So yun yung aking learnings. So sineshare ko sa inyo. So kung halimbawa may pinagdadaanan kayo, ay laban lang, and have faith in Him above. Always pray and trust in Him, dahil
siya lang naman talaga ang makakasolve ng ating mga pagsubok sa buhay. Walang mahihita yung pag-iyak, walang mahihita yung magalit, walang mahihita yung pagtanim ng galit, or yung lalayo ka, titiwalag ka sa faith mo sa kanila. Walang mangyayari. At the end of the day, still, siya pa rin natatawagin mo. Always trust in God. So, yun ang aking sharing for the day. And thank you guys for listening dito sa aking ilang minutes na sharing. Thank you so much also for watching and subscribing. And do sa mga first timers, please don't forget to subscribe and pakihit na rin yung notification bell, yung like button, at pwede kayo mag-iwan na yung comments sa comment section video. So, sensya na sa mga hindi ko pa nababalikan dahil naging busy si Choco Pam sa mga bagay-bagay. So, ngayon na tayo nagkaroon ng time para mag-share. So, yan, hindi ko na i-edit tong video. Diretso ko na agad sa YouTube because I want to just to share something na what's happening to me, and to share about regarding yung mga tawag doon, yung na-reflect ko nung ako sa puntod ng mga parents ko, yung about the word temporary, and of course the journey that we are going through. So yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo, dahil yun yung time na haba akong sa puntod ng aking mga magulang, yun ang nasa isip ko, yung word na temporary, pumasa sa isip ko, temporary, and to travel along with this journey. So yun, yun nga, yung puntod nila, yun yung finish line na naisip. Parang nag-reflect ako, isang araw nandyan ako. Yun yung yung finish line na yun. Pero up to this moment, we are traveling with this journey. We are battling with a lots of trials. Kailangan maging matapat tayo. So yun guys, thank you so much. Yun. Basta ang aking masasabi ay habang nandyan yung mga mahal niya sa buhay, make the most of it na makasama sila. Banding with them, dahil isang araw magkakahiwa-hiwalay tayo. Alam mo yun, magkakanya-kanya tayo ng ating landas. Alam na kapag tayo ay nawala sa mundong ibabaw. So yun, don't forget to visit sa mga mahal niya sa buhay, sa yung mga namayapang yung kamag-anak. Dalawin niyo sila itong November 1, November 2. Thank you so much guys. Thank you so much. Muli, kita-kits tayo. Always stay safe. And God bless. Hanggang sa muli.